pinasahi na po ni. Last Sunday, pinasahi. Karon pinasahi. And this is my first time of doing it. First time. We call it book study. Study sa usa ka libro actually, no? This is a time of kanang exposing the Word of God through book study. First Corinthians, in the book of First Corinthians, and the title of this message is Key Purposes Paul writes to the Corinthians, or specifically to the First Corinthians. Okay, tapa. Murag na-disturbuhan kay ko pa. Tapa, murag na-disturbo kay ko. Murag dili sa iro. Murag somebody else, no? I want you to listen to me. Okay? Nakasabot ha? Can you hear my voice? Ay, murag wala mo makadungog na ani ba? Can you hear my voice? 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 Okay. I'm telling you the First Corinthians, no? There are 2 Corinthian books. The First Corinthians and the Second Corinthians. So, specifically First Corinthians. Okay. Paul write to the First Corinthians approximately sa AD 55. So, Jesus Christ died in AD 33. And Paul wrote this one in AD 55 by approximation, primarily to address reports on secure dysfunction sa mga Corinthian believers, reports on divisions and immorality. Wow! Immorality among the Corinthian believers, no? In the church, not the outsiders, but the inside or in the church. And Paul also write to answer specific questions regarding doctrines and conduct, no? And the aim of Paul of writing to the Corinthians includes correcting factions. Dunay pagbahin-bahin. Murag nalipay ko nga sa atong simbahan walay pagbahin-bahin. Pero sa mga Corinthians na yung mga pagbahin-bahin. Mga believers, sultihan ka lang muna mo unsay ilahang reason sa ilang pagbahin-bahin. Okay. First na issue na gi-address ni Paul is kining addressing the divisions. Everybody say division. Instead of addition, division. No? Paul calls for unity. Iyang gitawag ang unity sa matag usa. I-address niya ang kanang faction, pagbahin-bahin sa mga believers o gipiling nila. Kaya naksaon na magod mga Corinthians, daghang mga preachers dito. Hello? Daghang mga preachers dito, namuan to dito. Di ba po, diri sa royalty, di ba na yung mga preachers? Akong ipang-invite mga preachers, nga na mas maahay pa yun ako. Pero it does not mean i-love ninyo sila more than you love me. Kuha ka ninyo may ikson? Hallelujah! So, 1 Corinthians chapter 1 verse 10, mauni siya ang unang point nga call up ni Paul ngadto sa mga Corinthians. Verse 10, nagay siya, "But dear brothers, I beg you in the name of the Lord Jesus Christ to stop arguing among yourselves." Kanang sigig lalis-lalis, no? Napay magsigiglalis nili. Murag na, nakoy nadungog na sigiglalis. Pag abot ninyo diri sa simbahan, ayaw na mong glalis. Dapat, in a prayer mood na mo siya. Amen? Ayaw na ang lalisan pagid ninyo, akala pa inyong dula sa
ml. Ayaw na. Dapat pagsulod ninyo diri, prayer mo na, ayaw kay sige banha. Dapat mag-ampo na ta. Kay usually, daghan patag session sa dula kaysa mag-ampo. Dapat ang Kristohanon mainampoon. Amen? Ingon si Paul, let there be real harmony so that there won't be splits in the church. So ang gilikayan mag ni Paul, ang kanang split ba? Bahin. Pagbahin-bahin. So I plead with you to be one in mind. Kapag one in mind, usa ta. Try karon maminaw mo na ako ron. Ang good pasabot na you are one in mind. Bisag paminaw nimo walay kabuluhan nga akong gipang istorya diri. But because you are decided to be one in mind, naminaw na lang ka. Hello na nakuha nimo maigsoon? And you're united in thoughts and purpose. Mo ni siya, for some of those who live at Chloe's house have told me, uy, paano po din si Paul, no? Kanang may pagka marites po din si Paul. Sa unsay na nahitabo din sa mga Corinthians. Isa, arguments and quarrels I heard from among you. Oh, natin pa nagkanang argumento o mga panag-away. Usa kay ginawayan po nila. Uyab ba ka ha? Okay, ang usahay no, na uyab na nag-awayan kanang bitaw sa among simbahan sa una. I am also a product of kanang love triangle. But I'm telling you, I am the winner. Hallelujah. Ingon siya, some of you are saying, I am a follower of Paul. And others say that they are for Apollos. Uy, ang ilan ding argument, ang ilang ko sa panag-away, isa ako kang Paul ko. Isa, dili, pati man na si Paul. Kay makatulog na taana. Di ba, one time nagwali si Paul, dahil nakatulog o namatay? Isa, ako din ko kang Paul. Gusto ko kang Apollos, kay grabe ka. Katong ko si Apollos, brilliant preacher to siya. Kung imong basahon ang kwan, ang mga believers in some churches in Asia Minor admired Apollos because of his brilliant talks. Si Paul, makatulog ka. Pero ingon si Paul, but I subdued them all. I am the better preacher and best preacher of them all, the best missionary. Maulan po na nakaayo. And someday, for Peter, kung na-appeal po des Peter, nakabisita po des si Peter. No? Ana, mo na ilahang panagbigkin. Na diri sa simbahan, especially diri sa atong katiguman, dili ni siya one-man rule. What do you mean one-man rule? Nga, dapat sa ako lang din mo maminaw. O sa ako lang din mo maminaw og lecture. Dili labi na sa meaning of vision. We multiply believers, we multiply leaders. So, if we encourage multiplication of leaders, natin mga cell group, na the more you listen to your cell group leaders, and the more you listen to your teachers in a small group, the more you become, the more you admire him. Ganahalipan niya mo storya. Di ba? So in other words, muing, ikuha ng pastor, kay, kuhaan man to, tiguang mo na sa pastor, ayaw ka. I look 40. Ganahan ko ng Gino kay engineer. Grabe na. Ganahan ko ng makmak. Dagatang mga gana. Pero kita, being a mature Christian, dapat dilitay mo na anak. Amen? Kay usara, kay kitang tanan, ginagamit lang ta, vessel lang ta sa Ginoo. Amen? Manabisang pagbungi ka pa, pag gamiton ka sa Ginoo, gamiton yung ka. Para ni Moses. Sa Lord, diling ko, kay, I'm not a good speaker. If you're not a good speaker, then bring Aaron with you.
He is a better cooker. Tukatid ka ito siya. Moto ito gamiton. Ikaw, hilumon man ka. Pero, gamiton ta sa Ginoo kitang tanan. Amen, amen? Amen. So, ingon ni Paul, and so in effect, you have broken Christ into many pieces. Kung ingon anak man lang, mura na imong gibahin-bahin si Kristo. Now, that's one point. Paul called the attention of the Corinthian believers kanang pagbahin-bahin mahitungod sa kanang ginagamit sa Ginoo diha sa ilang simbahan. Okay. Sa chapter 3, verse 1 to 4, sa dear brothers, I have been talking to you as though you were still just babies in the Christian life who are not following the Lord, but your own desires. I cannot talk to you as I would to healthy Christians who are filled with the Spirit. Muna no? Sa kana bitong istorya ta nga murag mga bata, murag ayaw sana sa sulti kay di pa na sa kasabot. Murag ingon na ang sulti ni Paul ngadto sa mga Corinthians na they are still babe. I have had to feed you with milk and not with solid food, because you couldn't digest anything stronger. And even now, you still have to be fed on milk. For you are still only baby Christians, controlled by your own desire. So, unsa ang mga baby Christian? Controlled by their own desire. Pananglitan ka ng love pa nimo ang uban, ang mga butang labaw sa Ginoo. Baby Christian ka pa na. Why? Because you are still controlled by your own desire. So, mas love pa nimo imong work kaysa Lord. Mas love pa nimo ang imong pag-eskwela kaysa Lord. You are still a baby Christian in that case. Kay dapat love nato ang Ginoo, mangita kag pamaagi, no? Dapat you are a lover of the Word of God. Nagbasa ka sa Bible, nag-ampo ka. Di ba? Kanang mawala ka sa 24 hours chain prayer and fasting. Unya, pagkita nato, grabe kay kag time sa imong dula. Pero sa 24 hours, wala kay apir-apir dito. Nano man na? So, especially for the primary leaders, mag-ampo ta. O, apir ta dito, tagsa ka oras. Okay, kinsa may mga primary leaders diri. O tao, ka. Dayon, wala pa man ka mag-appear lagi dito sa 24 hours. Karong week ka, karong semana dapat mo appear ka. Pastor, wala man ko'y time good, wala man ko'y load. Basta daghan kag rason, imuha ko na. Ayaw nagsigig rason. Pag load na, barato na ng load, 20 pesos ra na. Na may 1 week po. O, di ba? Kung gustuhin mo, kaya mo. Kung hindi mo gustuhin, hindi mo kaya. Lahi ko na siya. Hallelujah. Napa ba mo diya mga igsoon? Hallelujah. Okay, number 2. Number 2 point. Paul called the attention of the Corinthian believers. Correcting immorality. Everybody say, correcting immorality. So, Paul tackles instances of sexual immorality within the congregation. They don't have within the congregation. Kung sa iyang nakita, sexual immorality, including incest. Kaya ba mo nung saning sala sa incest? Sa balaod pa, incestuous act. Kanang incestuous act, example, ang imuhang mama, nakig-sex ka sa imong mama. O ikaw,
ikaw igsoon nga lalaki, nakig-sex ka sa imong igsoon nga babae, ang tawag na incest. Incestuous act. Okay? Naana sa simbahan sa Corinthians. Grabe no? Oh, atong basahan. 1 Corinthians chapter 5 verse 1. Chapter 5 verse 1. Everyone is talking about the terrible thing that has happened in the church among you. Something so evil that even the heathen don't do it. Tanawa yung pag-dispo, bisan gani ang mga unbeliever, ang mga heathen, di gani magbuhat anak. Kamunay noon ng mga Kristohanon tuno. You have a man in your church who is living in sin with his father's wife. Sabtan nyo na? Na ay tao niyo diha nga nakig-puyo, nakig-sex sa asawa sa imong amahan. Tampa, paso mo nalibog na ikuana. Mura man imong mama. Ha? Pariya ka man na sa igon sa nimo ang anak sa imong mama nga dili nimo igsuon. Samo, dili mo ka. Assignment na ninyo, ang maka-answer na natagana mo kuan, kwarta. Pero wala na ilabot sa itong wali, ha? Padugang na nasa kalibog. Hallelujah. So, bawal na siya ng igsoon o dako kay ng sala. Amen? Una nga ito bitaw, basta magmuyab gani mo, pag mag-decide gani mo panguyab, ako mag-encourage sa iyo ko nga mag-minyo na mo. Kaya nga no, sa ikikadlo ka na mo, sexual sin. Sexual sin. Mo nang, kung ako, single man po gano, pag makadumog mo nga, nala po ko'y uyab, ina mo, pastor, pag minyo na, may mahadlok, minyo na makasala ka. O, nga na, basla na, hermana. Oh, di ba? Palos-palos na. Kaya wala man tayo special diri. Si pastor, okay ra na siya makasala kay pastor man na. Kaya wala man, hindi man na yung una ng sala. Aka na si Juan Ram, okay ra na siya makasala kay Juan Ram muna, mag-iulawon naman na siya. Hindi gihapon ingon ana. Ang sala din na siya. Walay tao na siya. Taas o mubo. Sala gina siya. So, another thing nga correct ni Paul sa mga Corinthian believers is kining sala sa sexual immorality. Napagani tanawa ha? Dili mo katuwi ni ba? Eh, wala po mo magbasa po. 1 Corinthians chapter 6 verse 13. 6 verse 13. For instance, take the matter of eating. God has given us an appetite for food and stomachs to digest it. But that does not mean we should eat more than we need. Oh, usahay ka na bitang magkaon ta hinakog, no? But natin na-discover dahil, labi na sa mga senior citizen, sa unang panahon daw, kausara di ka mukaon. Sa usa ka adlaw. Kana bitang gutom mo na di ka, ay usag kaon dayon, kaya ambot pasabot ana, pag gutomon ka, meaning ang imong system, nanguha na siya o pagkaon dito sa mga stored fats nimo. Usahay mo, tambok ta mo, dako atong tiyan, kaya nga no, dili yun makuhaan ang kanang mga stored fats sa atong tiyan. O parenta ng mga babae nga dagkog tiyan. Actually, wala pa mahilis, ning kaon na ka. Dapat, wala kay kaon para ang system nimo iyahatong hoy, kuha na tong pagkaon nga na-store dito kay wala na may nagpadala diri ng pagkaon dito sa taas. So, kuha hantod nga muniwang day ka, gamay mong tiyan. Di ba, healthy siya? Ako, katulong ang mukaon, no? Akong i-try na po nga kaduhara ko mukaon.
Kaya nasulayan na nako nga, nindot kayo, ang akong fasting manggut kada lunch. Kunya, buntag hapon ako makaon. Nindot di ay, musamot di ko kagwapo. Oh. So kung gusto mong magpagwapo, you follow my example. Amen? Tanawa. Ingon siya, but sexual sin is never right. Amen? Sexual sin is never right. Our bodies were not made for that, but for the Lord. And the Lord wants to fill our bodies with Himself. And God is going to raise our bodies from the dead by His power, just as He raised up the Lord Jesus Christ. Don't you realize that your bodies are actually parts and members of Christ? So should I take part of Christ and join Him to a prostitute? Wait, naaday sa Corinthian believers nga tigbisita o kanang ill-repute institution. Tigbisita dito sa kanang mga bar house o kana dito, di ba? Pero sa iligan, murag wala na na karon, ginabawal na kayo doon. Takpo na yung kabasa na kay ingon ana. Don't you know that if a man joins himself to a prostitute, she becomes part of him and he becomes part of her? Oh, tanawa no? Imagine prostitute ka, imagine Christian ka, unya nakig-deal ka sa prostitute. So, mo na gi-call up ni Paul na dili na maayo. Ingon siya, sexual sin is never right. Dili gid maayo ang sexual sin, no? Okay. So, that's number 2, correcting immorality. Number 3, answering specific questions. Now, there were questions thrown and sent to Paul. And then Paul answered that using this letter sa 1 Corinthians, no, a letter to the Corinthians in his first letter. And this is the answer, no? Example, may tungod sa kaminyoon. Dunay question sa kaminyoon, dunay question sa pagka okay ra ba nga magpabilin nga single? Okay ra ba nga mukaon ta og pagkaon nga gisacrifice dito sa idol? Idol. Okay, 1 Corinthians chapter 7. Now, about those questions you asked in your last letter, my answer is that if you do not marry, it is good. Palagpag daw mo, palagpag mo Ginoo. Hallelujah. So, kamo mga batanon, kung dili mo magminyo, unsa daw ang gingon ni Paul? Wala mo maminaw. It is good. Mayo, okay na siya nga, dili mo magminyo. There was a time when I was so in love with God. Na ako'y uyab sa una. Pero, nakaingon ko nga, Lord, dili lang ko magminyo. Kaysa samok kayo ning uyab. Sige, samok. Dili lang ko magminyo. So, ang akong gibuhat, wala na akong bulagi akong uyab. Pero wala na ko'y sulat-sulat niya. Nag-pull off ko niya. That was the time nga nag-decide ko nga dili na ko magminyo. Kay nakabasa ko ani nga point nga it is good not to marry. Pero kadugayan ko dalay ayaw mo kuan sa inyo, ayaw mo believe anang inyong kasing-kasing kay lagi moabot gid ang point nga mag-decide ko kag minyo. Maghilak-hilak ka. Mura kag si Milka ba? Akong anak bitaw, ingnon to sa akong inahan nga, sa akong iyang inahan nga, pag minyo na Milka, mama, uy,
Sabi, ikaw na lang magminyo. Pero after a year, kahilak-hilak po siya, kay gusto na daw siya mo settle down. Ay ko, tanawa sakto ko. Ay ko, lapasagdi lang na siya. Ayaw siya una-unahin. Kay, muabot na ang desire niya na magminyo. Say, after a year, gusto na siyang magminyo. Mausap ni, diya sa chapter 7, but usually it is best to be married. Di ba? Mas nindot ang maminyo. Mas best. Kanang good o best, sa English, good is you're describing of a situation. But when you say best, sa tanan, mo na pinakamaayo. So, kanang pinakamaayo din, kanang magninyo dahil. Tama rin si Makmak o si Rosemary. Dili na good ang ilang gihimo, kundi best. Amen? So, kamong mga dalaga, kung nana mo uyab, pagminyo na mo. Anong gihikap pa ni mo ni Sir Rafael? Gusto mo magminyo mong duha? That is why I say, para dili mo ma-fall back ngadto sa pagpakasala. That's the reason, no? Kung dili nyo kaya nga mag-remain single, pagminyo lang mo. Aron dili ka makasala. Kaysa magsige na lang kag kinilo. Oh, sige lang kag adto dito sa mga prostitute. O di, sala ka, adto kag impyerno, ana. Mas may nga magminyo na lang ka. Kaya ka ng pagminyo, that is your legal ground nga you engage in sexual sin nga mo'y kabubuton sa Ginoo. Amen ba? Amen? Amen. So do not refuse these rights to each other. Yung kanang sex sa kaminyong ra na. Dili na para sa mga singles. Okay, sa may mga singles diri. Oh. Dili na para sa inyo ha. Hulata lang sa hulata. Just enjoy, serve the Lord, enjoy the presence of God. Kay kanang kaminyon, moabot ra na sa inyo ha kaugalingon. But if you are married already, ayaw gamitan ng sex kung mag-away mo, imuhang dumilian imong partner. Imong gamit ba, imong gahom ba? Dili ka mo rimit sa mong buwan. Sa mo rimit lagi ko. Diha pa din ka. Ayaw, ana. Walay labot na sa inyong panag-away. Amen? So, ingon si Paul, I'm not saying that you must not marry. But you certainly may if you wish. I wish everyone could get along without marrying, just as I do. Si Paul, remain single man po to si Paul. No? Okay ra to si Paul kay maong yun yung tawag ang kanang pagka-single gyapon. Kay magminyo siya para sa iya, mahimong siyempre he's a traveling missionary man. May papag kayo usahay na mga anak. Oh, kaya yung anak magdiman magud sa imong time. So, it is good to remain single. Mauna kang Paul. Amen ba? Kung dili ka ka-control sa imong kaugalingon, go ahead, magminyo ka. Pero, katong mga naminyo na ang gikuman ni Paul diya kanimo, suggestion ni Paul diya kanimo, a wife must not leave her husband. So, pag minyo na mo, dili na pwede nga magbulag mo. Pag magbulag mo, na dili mo makaminyo o usab. Okay? That's number 3. Number 3 point. The third point, the reason why Paul writes to the Corinthians. Number 4. So, mura po mo nakabasa ni ining Corinthians, no? Book of Corinthians, umani ini. So, clarifying spiritual gifts.
clarifying spiritual gifts. By the way, before going to that, napaday diri sa number 3 kanang specific questions kanang chapter 8. Chapter 8 mahitungod ni sa pagkaon. Kanang eating food that has been sacrificed to idols. Isa man diri na mista. Patasan ka mo. Ay kaulaw. Ako na mista man ko. Murag dili mo mutuo no. Dapat kauban sa una sa profession. Birthday niya. So niya pila, birthday ni kuan so and so. So niya to mi dito. Pag adto na mo dito sila pag kadaghang tao man. Mao ni mo mga bisita na apil pa tong nas kalsada mga bisita dili di ay fiesta dito. Ikoy ay fiesta man po diri. Sir, ay fiesta ko diri. Ina ko na dili ko magsaba na fiesta baron. Kaya makita niya ako mga Kristiyano. Bagay, nagkataon lang po ka, ako mga kauban, mga unbelievers man po. So wala po ko magsaba. Dili ko mukaon basta fiesta. So ning kaon kay ko, pintidaghana akong gikaon. Ang akong giunang gikaon, ang humba. Panahon sa fiesta. Akong i-explain. Hallelujah. Napabumudihan mga ison? Ang kanang gi-offer sa idol bitaw. Usually sa ato ang panahon sa atong setting diri sa Pilipinas. Tradition na siya usahay, no? Actually, they are not offering that to their gods. They do it, naghanda sila to kay fiesta. Oh, fiesta. Pero walang naghalag. So, kung siyempre, silingan mo, niya gitagaan ka, bumba. Ay, sabang. Kauna na lang. Ayaw pakita ni Makmak. Kaya nakita sa Makmak, basig ma-offend siya. Wala, na-mista dito, ha? Nalain ko sa mong ginabuhat. O ayaw saba. Monay tenor ni Paul. Monay tenor ni Paul. Ingon siya, but the person who truly loves God is the one who is open to God's knowledge. So now, what about it? Should we eat meat that has been sacrificed to idols? But we know that there is only one God, the Father, who created all things and made us to be His own, and one Lord Jesus Christ who made everything and gives us life. So, mo na may tungod sa fiesta. So kung pananglitan ang imong brother, a new believer or an unbeliever na offense sa imong ginabuhat, ayaw buhatan na siya. Ayaw buhatan na siya because he is offended of you. Muingon na gani siya, ha? Si leader ka naman? Royalty born again? Kunya? Perting kaon sa humba? Anong klaseng born again yan? Ha? So, ang imong buhaton, paghihatagan ka humba, itago dayon. Kanang walay makakita. Pero, kay bawal ka nga gi-offer na siya, ayaw nalapukan. Grabe po ka, oy. Pagluto na lang imong kaugalingon. O ihatan na ko, kaya ako yung humbaan na. Kaya may mang kumuhumba. Praise the Lord. Nasakta nato na may tungod na food offered to idols. Hallelujah. Number 3 na siya. Okay, number 4. Clarifying about spiritual gifts. Clarifying spiritual gifts. Kita mga Pentecostal, we believe on the giftings of the Holy Spirit. Amen? Sa gifts of the Holy Spirit. Makita na sa chapter 12. Chapter 12 of the Corinthians.
And now, brothers, I want to write about the special abilities the Holy Spirit gives to each of you. For I don't want any misunderstanding about them. You will remember that before you became Christians, you went around from one idol to another idol. Oh, sa una, unbeliever pata, di ba? Daghan kay tag mga ipagtuhuan ng mga San Pablo, San Dayong, O na no? Daghan gipangtuhuan. Sa una na. Pero karon daghan na po og mga gasa sa balang espiritu. Now, God gives us many kinds of special abilities, but it is the same Holy Spirit who is the source of them all. The same Holy Spirit. Muna kita, hello, naba mo diha? Diha sa atong katiguman, dapat dili ta manilos. Ayaw mo panilos nga si Brother Edwin, sa'yo kay na mo mata kay manglimpyo. Ay, sorry brother. Nya maayo kay na siya mo limpyo. Gasa po na niya. Ikaw lisod ka anak sa iyang gasa. Napoy uban nga gamay lang kuan magkit-an dayon unsay kulang diri mo na di ba na mga bulak diri no? Actually gifting na sa Holy Spirit. Napoy uban nga pertinan dugay wa gid kakitaan ng kulang. Hallelujah. Oh, napoy uban nga wala lasbot. Ang communion set wala. Pero naay uban nga akay bahala na pastor. Di ba? Gasa actually na. Gasa na ba nga kamao ka dali kay kakakita sa mga kakulangon. Ang tawag ana service to God. Everybody say service to God. Service to God. O ikaw ba na ba kay service to God? O napoy uban nga maayo lang kayo mo timplag kape. Digit ka mao manghipo sa ihang mag. By the way, naanay te butanganan diha og mag no kanang nagamit na nimo. Ayaw pasagdi diha maigsoon. Ibutang na dito kay ang mahitabuan na pagpanguli ninyo ako'y manghipos. Ayaw na ko pahiposa. Grabe pastor namuy-puy man. Hallelujah. Amen. So, mga igsoon, natin mga gasa, no? The Holy Spirit displays God's power through each of us, a means of helping the entire church. Naiuban nga, mayo mo hatag og advice, mayo uban na mayo mo kanang mo tudlo, naiuban nga naay pagtuo, kasas pagtuo. Naiuban nga pag-ampo niya maayo dayon, no? Nahihiling, naiuban nga milagro supernatural. Kinsa na kasi natin og supernatural nga somebody prayed for you. Ako bitaw nagsulay kog ampo katong kuan hilantan kayo taas kayahang fever. Akong giampuan. Lord, in the name of Jesus, maayo ka. Lord, magamhanan ka, ikaw magayo. Pag human akong ampo, hingkalit og kabugnaw yung lawas. Then, iinuri ko, hala, imposible. Naayo man. Ako na yung walay pagtuo. Ako'y nag-ampo, pero ako'y na-shock ba ko sa imos Ginoo. Sabi ninyo, okay to. Kamo, ayaw lang mo kadumili o sigig ampo sa mga masakiton. No? Ampo o mga milagro, supernatural kay ang Ginoo may mga panghitabo niya na gasa ka na sa exercise nato ang atong mga gasa. Okay, number 5. Defending the resurrection. Defending the resurrection. Ano sa man yung defending the resurrection? Ang gospel man good, the essence of the gospel is that Jesus Christ was
buried. He died and was buried and resurrected. He was resurrected. So, ang preaching ni Paul, the preaching of Paul, was the resurrection power of Jesus Christ. Tungod sa pagkabanaw ni Jesus Christ, ang gospel dunay kahulugan. Ingon ni Paul nga, kung wala pa mabanaw si Jesus Christ, kining gospel walay kahulugan, walay gahom. Ug ang inyong kinabuhi walay kaluwasan. And because Jesus was risen from the dead, that is why you have life and you have resurrection. Naamang kay mga Hudyo sa una ni adto po dito sa mga Gentile churches, nagwali po nga sa walay resurrection, wala na banhaw si Jesus Christ. Dapat kinahanglan magpa-circumcise nun mo, magpatuli mo. Kay kamo dili mo mga hilonggo. Ito mga hilonggo din, no? Mga isot din na siya. Pero hindi man siguro. So mga Kristiyano, magpatuli dahil mo nagi kuan nga dili mo maluwas kung dili mo magpa-circumcise. Ingon ni Paul, that's a wrong doctrine. Di ba? Dili na that is a wrong gospel that and it is completely different from what I told you, from what I preached to you when I was there in you. Ingon siya. Oh, muna nga, ingon siya, mali ka na siya. And he defended that resurrection is a doctrine in the Christian world. Christianity, resurrection is part of the gospel. Amen? Hallelujah. Dalaygo ng Diyos. So, morning son, mag-iyang i-call ang attention sa mga believers, specifically in chapter 15 of the 1 Corinthians. No? Then, the last one, kini, nagplano ra ba ko nga, kini nga atong communion set, atong alisdan o kanang loaf bread, dilit na tong hostia ni Joy. Kay sa unang panahon, actually, ang ginagamit nila, katong mga dagko kay pan. Ganahan mo na. Pero pagkabasa na ko niini, ingko, murang na tendency po ng royalty, maingon ani ba? Muna ingon si Paul na, kamo ha, wala ka mo yung mga panimalay? Gano'ng maghakog-hakog pa mo din eh. Diba, Pastor, murang imo kong gitudlo, ako ba na? Gano'ng, don't you have homes na maghakog-hakog mo diri during the Last Supper, during communion? Muna, kanay niyo, alam, wa pa mo makahibalo. Sa 1 Corinthians chapter 11, diha gisaysay ni Paul ang kamalian. Ingon si Paul, ingon siya nga, so if anyone eats this bread and drinks from this cup of the Lord in an unworthy manner, he is guilty of sin against the body and the blood of the Lord. So you receive the Lord's table in an unworthy manner, you are guilty against the body and blood of Jesus Christ. That is why a man should examine himself carefully before eating the bread and drinking from the cup. Munang kita diri sa ato katiguman allowed na ta, no? For as long as you examine yourself. Ano bang dili nimo yaga-yagaan ba ang the Lord's table? Sa unsang pamaagi nga giyaga-yagaan nimo ang the Lord's table? Nindawatod ka pero grabe gyapon ka, sige ka pagpakasala. Sige gyapon ka pagpakasala. Ang nahitabo niya na mo ni giingon ni Paul, that's the reason why many of you are sick. And that's the reason why you
Many of you died. Kay kanadiyang magdawat ta sa the Lord's table, it should be received with so much examination of ourselves. Nga dili na basta-basta na kinahanglan do natay consecration ngadto sa Ginoo. Amen? Praise the Lord. So, I want everybody to please stand up. Karon, buhato na to, no? Kantahan na to itong kanta nga ang gugma mo. Naibaw ta nga ang gugma sa Ginoo nato, grabe gyud. Bisan tod nga grabe ka makasasala. Naay Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, pero ikaw mura ka walay Dios, wala kay giilang. Wala kay pakialam sa imong Ginoo. Di ba? Pero grabe ang gugma sa Ginoo sa imong kinabuhi. No? Gilab gyud ka sa Ginoo. So ingon si Paul, so dear brothers, when you gather to the Lord's for the Lord's Supper, the communion service, wait for each other. If anyone is really hungry, he should eat at home so that he won't bring punishment upon himself and when you meet together. No?